Hi guys! Pork chop naman ang ihiwain natin ngayon. Tapos na tayo maghihiwa ng liempo. Nagawa na rin natin ang diskarte yun dito. So pork chop naman para may pan-display na si Ate Bonjang at si Rico. Habang ginagawa pa natin yung order ni Ate Agnes, mga kapatid. Habang ginagawa yung order, i-display na muna natin ito lahat para after ng order, di-deliver ko naman yon. Pagka na-deliver ko na yung order, diretso tinda-tinda na tayo. Tinda na tayong tinda. At least pagka may dumating na mga maraming suki natin, naka-prepare na tayo. Diba? Naka-ready na yung mga gusto nilang bilhin. Siyempre sa mga customer kasi natin dito guys, mga busy rin yung mga yan, mga negosyante rin yung karamihan dito. Kaya yung oras nila ayaw nilang nasayang. Yung iba naman gusto maaga makapagluto para maaga makakain. Kaya ginagawa na natin agad to. Siyempre, mas gusto mo ba yung bibili ka, yung masasayang pa yung oras mo? Siyempre hindi. Diba? Marami ka pa kasi magagawa after mo magluto, after mo makapamili. Marami ka pa pwede magawa. Hindi tayo kagalingan mag-slice ha. Dami na naman kasing ano dyan eh. Lagi tayong kino-compare sa iba. Ang tagal-tagal naman na nag-iwa, hindi ka pa rin magaling. Hindi kayo na magaling, ako na hindi. Basta ako naghahanap buhay tapos nagagawa ko na maayos yung mga dapat kong gawin. Alright? Iba yung nagtatrabaho ka lang sa nagninegosyo. Iba yung focus ka lang sa pag-i-slice. Iba yung focus ka sa negosyo. Magkaiba yun. Ikaw pagpupukusan mo, syempre, yung pag-chop, pag-i-slice, kailangan mong galingan, kailangan mong gandaan. Sa akin kasi, okay na sa akin yung marunong lang, hindi makagalingan. At least, na-share ko yung ibang mga technique na pwede magamit ng mga baguhan. Yun naman kasi yung point ko, hindi ko naman pwede turuan dito, yung mga veterano. Sampalin lang ako nun, nakatotohanan. Ha? Yung tuturo, di ba? Veterano eh. Pero alam na nila lahat. Ang tanong, bakit hanggang ngayon dito pa rin sila? Kung veterano, ayaw na lang na mag-abroad. Pag nakakita ng hindi gagalingan, pag nakakita ng mga nagsisimula pa lang, ang daming side comment na negative, no? Imbis na mag-comment sila, improve mo pa, galingan mo pa, ganito yung diskarte, ganyan, hindi. Ang gagawin sa'yo, kukomentan ka ng ano eh, ng mahina ka pa boy, mabagal ka pa boy, baguhan ka pa boy. Diba? Imbis na i-motivate ka nilang, galingan mo pa tol, makukuha mo rin niya pagdating ng panahon. Magagawa mo rin ng maayos yan. Ako kasi guys, sa totoo lang, mas may pinagpo-focusan pa akong ibang bagay, hindi lang sa pag-slice. Kasi kung dito ko lang ipopokus yung gagawin ko, marami akong hindi magagawa. Ha? Una, paano ko may improve yung business ko? Paano ko may improve yung mga paninda ko? Kailangan ko pa lagyan ng marami paninda, no? Ito ay isa sa mga skills na natutunan ko na ngayon nagagamit ko sa negosyo. Kahit naman sobrang galing mo mag-slice, kahit naman sobrang
perfect ka mag-slice. The end of the day, pag nabenta mo yan, ulam din naman nakakalabasan niya. Diba? Tulad nito, tingnan mo. Pag binili ni customer yung gantong pork chop, tingin mo pork chop pa rin ng luto gagawin dyan? Hindi na, syempre. Adobo kat, minuto kat na. At sa tingin mo ba yung gantong slice, ibebenta pa natin ng pork chop slice? Syempre hindi na. Gagawin na natin yung minuto kat yan. Okay? Kaya yung mga nakikita niyo sa video na mga nare-reject natin, ginagawa natin ang paraan yan. Kaya nga tayo may tinatawag na transformation. So, bali na i-slice ko na lahat ng pork chop natin. Ito may natira pa, no? Mamaya naman to kasi medyo matatagalan tayo. Gagawa naman ako ng order sa atin ni Ate Agnes. Ito, pang-bahay-bahay, pang-ulam-ulam, pwede na yung ganyang slice. Panalo na yan. Maraming salamat and peace out.